Hi guys, share ko lang sa inyo kung paano magpa-CAV. Ano nga ba yung CAV? So CAV is Certification, Authentication, and Verification. So yun, yung CAV na yun is one of the requirements ng embassy for visa appearance. So paano nga ba magpa-CAV? Dati di ko rin alam yun. But now, natuto akong magpa-CAV at nakarating sa lugar na hindi ko napuntahan ever. So, ang requirements ng pagpapa-CAV is pupunta ka sa school kung saan ka nag-graduate. Kung saan ka nag-graduate, dadalhin mo dun yung iyong diploma, Form 137, kapag ikaw ay high school ha. So, tapos pag college grad ka naman, transcript of records, yung TOR mo tsaka yung diploma mo. So, yun, dadalhin mo yun sa school. Pero yung school, alam naman na nila kasi kung ano yung mga list of requirements sa pagpapakal. So, understood na yun. Alam na nila. Sila na yung nakakaalam ng mga documents na kailangan mong i-prepare. But in my case, so from Bataan, nag-travel. Umuwi ako from Bataan, umuwi ako ng Pangasinan. And Pangasinan, alam niyo ba kung ilang oras? So, 8 hours. 8 hours yung biyahe ko. So, umuwi ako ng Pangasinan. From Bataan to Pangasinan, 8 hours yung biyahe ko. So, then, pagdating ko doon, naligaw pa ako kasi hindi ko na alam kung saan ako bababa. Nakalimutan ko na yung lugar ko kung saan ako pinanganak, kung saan ako lumaki. So, ayun, lumampas ako dahil hindi ko alam kung saan ako talaga bababa. Basta nakita ko lang yung school ko. So, nakalimutan ko na paglagpas pala ng school, yun, malapit na doon yung sa amin. So, ayun, after 8 hours ng biyahe, kinabukasan, doon pa lang ako nagpunta ng school kasi Sunday ako umalis noon. So, Monday, pumunta ako ng school. Pumunta ako ng school namin. Siyempre, iba na yung mga teachers nun sa faculty. So, ayun, sinabi ko lang, magpapakaw. So, understood na yun. Kinuha lang nila yung diploma ko at saka yung Form 137. Tapos, pinabili nila ako ng documentary stamp. Pumunta ako sa munisipyo pero wala, naubusan. So, pumunta ako ng main. So, yung munisipyo, doon yun sa bayan. Pumunta ako pa ng bayan. Kaya pumunta ako ng Alaminos. Pumunta ako doon. Alam niyo ba kung ilang oras ang biyahe? 3 hours. So, unexpected ko din yun na ganun kalayo since hindi ko rin alam yung BIR sa Alaminos. Pero buti na lang at highway lang siya. So, 3 hours din ako nagbiyahe at ang mahal ng pamasahe. Oh my God. Tapos yun, bumili ako ng documentary stamp. Maraming tao, pero buti na lang yung line na napuntahan ko is parang pangatlo lang ako. So, saglit lang. Then, bumalik ulit ako. Inabot ako ng hanggang 4:30. Punta ako sa school. Bumalik ako sa school. So, yun. Binigay ko na yung stamp. Yung stamp lang naman ang kailangan nila. Tapos, nakuha ko rin kaagad. So, naka-envelope. So, yung envelope na yun, after mo dun sa school, may nakalagay na doon kung saang lugar mo siya dadalhin. So, kailangan mo siyang dalhin sa DepEd. Yun, sa DepEd. So, dinala ko siya sa DepEd. Kinabukasan na kasi mahaba din ang biyahe ng papuntang DepEd. So, kinabukasan, magbiyahe ulit ako. Umalis ako sa bahay ng 1:15 a.m. Pero nakasakay ako ng bus 3:15 a.m. So, matagal pala yung first trip. Alam kasi 1 o'clock. So, ayun, nung pagkabiyahe ko, isa lang ako. So, pupunta ako ng DepEd Regional 1, San Fernando, La Union. So, hindi ko alam yun. It's my first time na magbiyahe ng ganun kalayo at hindi ko pa alam. So, mag-isa lang ako nagbiyahe, kinabukasan. Ako'y nag-aalala sa sarili ko kasi baka maligaw ako saan ako makarating. So, yun, sumakay ako ng papuntang Dagupan. Victory papuntang Dagupan. Ang biyahe din ay umabot ng 8 hours. So, parang maghapon din ako nasa biyahe. So, pagdating sa Dagupan Terminal, since maaga dahil walang traffic, pagdating sa Dagupan, sumakay naman ako ng minibus. Nilakad ko lang yung minibus na malapit din doon sa terminal ng Dagupan. So, sumakay ako ng minibus papuntang La Union. So, yun, diretso na. Mulat yung mata ko mula nung papuntang simula sa terminal ng Dagupan hanggang sa La Union kasi akala ko baka mamaya lumagpas ako, hindi ko alam. Sabi ko, ba't ang tagal ng biyahe? Akala ko 1 or 2 hours lang. Nabot yata ako ng 3 to 4 hours, parang ganun, na bago ko narating yung DepEd. So, pagdating doon sa DepEd, meron naman siyang banner na nakalagay sa highway na DepEd. So, ayun, yung driver, alam naman niya siguro kasi ako yung unang pasahero niya doon. Tapos yun, binaba niya ako mismo sa DepEd. Pero mayroon pa siyang eskinita, papasok doon. May looban pa siya ng konti. May nakasabay naman ako sa tricycle na isang nagtatrabaho din sa DepEd.
Pagdating ko dun ng 9:30, parang papasok pa lang yung mga staff nila. So, yun, maaga. Wala naman akong nadatang masyadong tao. So, naasikaso ka agad ako ng sir. Sinabi ko lang magpapakav. Tapos yung kinuha niya na yung envelope ko, nasikaso niya na. Kompleto naman kasi lahat ng ano ko, ng documents na dinala ko. Ang pinagtataka ko lang, dun sa school, hindi niya kinuha yung original na diploma at hindi niya rin kinuha yung original na Form 137. So, pero ano lang, sineros lang niya, parang photocopy, certified through copy. So, yun, naka-certified through copy lang. Parang kahit sa, kahit sa DepEd, hindi rin kinuha sa akin yung original. Hindi rin hinanap yung original diploma at saka yung Form 137 ko. So, sabi ko, ba't hindi kinuha pala yun? Hindi na nilagyan ng hindi na yung certified through copy at hindi na rin siya lalagyan ng stamp. Sabi ko gano'n. Sabi ko, bahala na pagdating sa apostil. Tapos tinanong ako kung ipapa-apostil ko daw ba. Sabi ko, yes po. Yun, pagdating sa CAV, so yun, nasikaso ka agad. Kung naghintay lang ako siguro mga 10 to 15 minutes, mga gano'n, saglit lang. Tapos yun, binalik na sa akin, nakasobre na siya. Nakasobre yun. Nakalagay naman sa sobre kung saang DFA mo siya pwedeng ipa-apostil. Hindi pwede, basta kung saan yung nakalagay doon mo lang siya pwedeng ipa-apostil. So ayun, kapag magpapakapala kayo sa DepEd, magdala po kayo ng 3 piraso yung nanap sa akin, 3 pieces na passport size ID picture. So yun, saka yung documentary stamp. Pero yung documentary stamp, depende siguro kung school nyo na yung mag-provide kung meron sila. Kasi yung school ko wala daw silang ganun na ubusan. So, pumunta nga ako ng May. So, ayun. So, bago kayo magpa-CAF, kumpletuin nyo muna para hindi kayo makabala pagdating sa DepEd. Ganun lang. So, ang ilang oras ang binahe ko nun, 8 oras from Pangasinan to La Union. Oh, diba? Tapos, galing pa ako ng Bataan. 8 oras din, papuntang Pangasinan sa school. Habang ng biyahe ko, diba? Nakating ako nang wala sa oras, nang dahil lang sa cab. So, yun guys, ganun lang magpa-cab. Wala naman kayong ibang masyadong oh, yun nga pala. Ano ba nilalagay sa kasi yung mukha ko, ayan, umuwi ako ng Pangasinan, napabayaan ko na naman sa hindi ko dahil sobrang init, wala akong dalang payong. So, ayan, nag-ara naman yung aking kaya kailangan na natin mag-detaras na naman.